Dinala na ang kapatid ni Alice Go na si Sheila sa Senado, habang sa Kamara naman dinala ang negosyanteng si Cassandra Leong. Dahil pa rin yan sa mga hinaharap nilang arrest warrant na inisyu ng parehong kapulungan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos ang 4 na araw sa kustodiya ng National Bureau of Investigation, mula nang ibalik sila sa Pilipinas mula Indonesia, dinala na sa Senado ang kapatid ni dismissed Banban Mayor Alice Guo na si Sheila bandang 12:29 ng hapon. Inilagay siya sa detention facility sa Senate compound dahil sa umiiral na arrest warrant matapos ma-cite in contempt dahil sa hindi pagdalo sa hearing ng Senado kaugnay ng Pogo. Pinagamit din siya ng cellphone na pinapayagan ayon sa Senate Sergeant at Arms basta cellphone ng Senado ang gagamitin. Bukas inaasahang ihaharap sa pagdinig ng Senado si Sheila. Basta advice ko, magsabi lang siya ng totoo. Dapat siya talaga magsalita kasi wala naman siya tinatago. Pero siyempre, dahil pinailan siya ng kaso, pwede niyang i-invoke yung uncertain questions, yung right against self-incrimination. Si Cassandra Leong naman, dinala sa detention facility ng Batasan bandang tanghali dahil din sa arrest warrant matapos ma-cite in contempt dahil sa di rin pagdalo sa mga Pogo hearing ng Kamara. Inaasahang ihaharap siya sa pagpapatuloy ng hearing ng Quad Committee sa Miyerkules. She is our only link doon sa Lucky South 99 at saka doon sa ibang illegal Pogo hubs that was raided by PAOK. We have to get information from her kung sino yung may-ari, sino yung abogado, sino yung tumatayong mga incorporators nito. Ang gusto natin malaman dito sino ang people behind Cassandra Leong. You have to remember that Cassandra Leong is only 24 years old. And being so young and wala pang halos experience sa pagpapatakbo ng isang malaking negosyo, and having said that humahawak siya ng malalaking pera, imposibleng siya lamang. We wanted to find out. Gusto rin ng Senado na paharapin sa kanila si Ong. Pero sabi ni Barbers, pag-uusapan pa ito ng House Quadcom. To ask the committee kung pwede, no? Kasi nasa amin ang custody niya at Wednesday ang aming schedule ng hearing. So kami muna ang dapat siguro muna magtanong sa kanya. Pinag-aaralan naman ng kampo ni Ong na magsampa ng reklamong arbitrary detention laban sa mga nasa likod ng pag-aresto at pagkakakulong nito. Kasama raw sa tinitingnan nilang ireklamo ang Justice Department mismo. Arbitrary detention, any public officer who detains another without a legal cause. Tingnan natin kung pwedeng idemanda yung mga taga-DOJ sa mismong DOJ. Let's check the partiality or impartiality of the DOJ. Doon kami magdidemand. Hininga ng media ng reaksyon ng DOJ pero wala pa itong tugon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Pang-debut ang surprise party ng fans para kay Sanya Lopez. Extra grateful si Sanya sa suporta nila sa pulang araw kahit pa may ilang naiinis na sa character niyang si Teresita. Makishika kay Nelson Canlas. Hindi pa tapos ang birthday celebration dahil ang fans naman ni Pulang Araw star Sanya Lopez ang naghanda ng party para sa kanya. Grabe, super happy talaga ako kasi hindi ko talaga in-expect. Akala ko, meron akong kasi ang sabi sa akin, may meeting ako. Tapos sabi ko, may meeting? Sino ba ka-meeting? Sobrang na-surprise ako, hindi naman ako ready. Pero sila ready sila, may pag-gown sila. Ayan, nakita nyo naman. Parang debut all over again ito para kay Sanya. Dahil sa party, pinagbihis siya ng surprise gown. Pinalamutian ang venue ng favorite color niyang yellow at sunflowers. At tulad ng mga debut, may pa 18 dances pa, 18 wishes, at fireworks display sa huli. Siguro ito yung, ang cute lang kasi bago to sa akin. Hindi ako nag-debut ever sa lahat ng mga naging birthday ko. Actually, pag mahal ka ng mga lahat ng mga sumusuporta sa'yo, walang edad-edad yan. Kung gusto ka nalang i-surprise ka nila. Malaki naman ang pasasalamat isa niya dahil patuloy ang mainit na pagtanggap ng mga manonood sa GMA Prime Family Drama Series na Pulang Araw.
umiinit na ang sama ng loob sa pagitan ng kanyang karakter na si Teresita at Adelina na ginagampanan ni Barbie Fortesa. Merong iba na galit sa akin dahil bakit ko daw inaaway si Adelina. Bakit nga ba sa tingin nyo? Ha? Bakit nga ba? Pero may rason naman kasi si Teresita. Sa ngayon, galit sa akin dahil nga inaaway ko raw si Adelina at pinaglalayo ko raw sila ni Hiroshi. Ay nako, manood lang po kayo ng Pulang Araw nang malaman ninyo. Ngayong sumiklab na ang digmaan sa Pearl Harbor sa Pulang Araw, tuloy-tuloy na kaya ang kasalan ni Teresita at Hiroshi? Abangan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sabay sa paggunita ng araw ng mga bayani, iginiit ng pamahalaan na hindi ititigil ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Yan ay kahit 2 araw nang magkasunod ang panghaharas ng China roon. At nakatutok si Ivan Mayrina. Stop it! Kahapon, pambabangga at pambobomba na naman ang tubig sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. 103 po mga kapuso. Pasok muna po tayo saglit. Kanina naman, pagharang sa resupply mission sa BRP Teresa Magbanwa. Pero ulit-ulitin man ang marahas at agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, hindi magbabagong posisyon ng Pilipinas sa sigalot. The order of the president, which is not to give up a square inch, even a square centimeter of our territory, stands. Sinabi yan ng AFP Chief of Staff sa paggunita sa National Heroes Day kasama ang Pangulo. Napapanahon, lalo't kabayanihan ding maituturing ang hindi ititigil na pagpapatrolya ng mga sundalo at Coast Guard ng bansa sa West Philippine Sea. Ang China ay ginigiit na ang Pilipinas ang may responsibilidad sa nangyaring banggaan. Patuloy daw ang China sa pagsasagawa ng mga aksyon para bantayan ang kanilang karapatan sa South China Sea. Pero sabi ng AFP, tuloy rin ang mga resupply at humanitarian mission doon. So that we can maintain our presence. Once na umalis tayo dyan sa West Philippine Sea, we don't know what will happen. Baka gawing mga artificial islands ulit yung Escoda Shoal. No? Kaya kailangan nandun tayo. Paniwala ng National Task Force on the West Philippine Sea, ang presence na yan, partikular ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal mula pa April 25, ang binabantayan at tinututulan ng China. Ito yung nagpapainit ng ulo ng mga People's Republic of China. No? They are paranoid with their own story. No? They're thinking that this will be another Sierra Madre 2.0. Ang problema sa China, they are swayed by their own lies. Ang pagbangga at pambobomba ng tubig sa may Escoda Shoal nangyari kasunod ng pagpapakawala ng China ng flare sa Zamora Reef kamakailan lang. Sabi ng National Maritime Council, nakakaalarma ito at nakukwestiyon tuloy ang commitment ng China sa pagpapahupa ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of National Defense, pinapalakas na ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo. Let us deter an armed attack. That is the more important thing, and that is what I focused on doing. Everybody is too focused on armed attack. Let's make ourselves strong enough so that does not happen. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Noong Mayo, itinampok ng GMA Kapuso Foundation ang kwento ng isang ina na pinalala ng nanlalabong paningin ang pangungulila niya sa kanyang pamilya. Ngayong Sight Saving Month, nabigyang linaw ang kanyang nanlalabong mundo dahil sa tulong ng ating mga partner at donor. Kasabay ng paglabo ng paningin ni Liberty noong 2016, ang paglabo rin umano ng relasyon nila ng asawa. Mas naging madilim ang kanyang mundo nang tuluyang mawala ang paningin at iwan ng kanyang asawa at mga anak. Simula noon, ang kanyang kaibigan na si Melinda ang nag-alaga sa kanya. Dahil sa mahal ng gamutan, humingi sila ng tulong sa GMA Kapuso Foundation nitong Abril. Ipinasuri at pinaoperahan natin si Liberty sa Asian Eye Institute at sumailalim sa pangalawang operasyon sa Ophthalmological Foundation of the Philippines. Kay Liberty, cataract surgery plus yung tinatawag natin na retina surgery. Yung inooperahan yung retina kasi dun nga yung damage from diabetes, di ba? We had to peel or talagang tatanggalin mo isa-isa
yung mga membranes. Tapos ni-laser yung retina niya, which is what we usually do for patients with advanced diabetic retinopathy. May payo rin si Doc para mapanatiling ang malinaw na paningin. Mas magandang comprehensive exam na ma-check from the front to the back yung mata mo. Ngayon, nakakaaninag na si Liberty ng kulay at nakakabilang na rin. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang gamutan at siya'y nagpapagaling pa para sa susunod na operasyon sa kanyang kaliwang mata. Medyo nakakakita na po ako, nakakaaninag, pero malabo pa rin. Pero ang good news po doon sa sinabi ng doktor na nag-opera sa mata ko, malaki naman daw po yung improvement. Ay po itong bag ko. Anong kulay yan? Kulay blue. Tapos yung mga kamay ko, naaninag ko siya. Bukod dito, pina-makeover na rin natin siya para manumbalik ang kumpiyansa sa sarili. Sinama rin natin si Melinda. Gustuhan ko po siya. Masayang-masaya po ako. Salamat po. Nauwi sa tensyon at sakitan ang pagbuwag ng pulisya sa barikada ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nagtipon sa Davao City. Bago nito, sinabi ng Executive Secretary na kailangang ipatupad ang batas kaugnay ng paggalugad ng pulisya sa kanilang compound para maaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Ang sitwasyon doon, tinututukan live ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy! Yes, Emil, anumang oras ay posible nang bubuksan ang bahaging ito ng Carlos P. Garcia Highway sa motorista. Pero bago pa man humantong na naging kalmado na ang sitwasyon dito sa harap ng KOJC compound, ay naging pahirapan ang pagbuwag sa mga barikada hanggang kanina. Ilang minuto matapos silang balaan, tinutuon ng pulisya ang pag-disperse sa barikada ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa harap ng kanilang compound. Mag-aalas 3 kaninang hapon. Unti-unting binuwag ang kanilang hanay gamit ang riot shield. May mga hinila, kinaladkad at pinadapang mga miyembro. Ilan sa kanila ang namato ng upuan at bote. Kasabay ng pagbarikada ng pulisya sa lugar, ang pagtanggal naman sa mga inihambalang ng mga miyembro sa National Highway. Bandang alas 6 kagabi nang magsimula ang panibagong prayer rally ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa harap ng compound ng grupo sa Davao City. Pero ang pagtitipon nauwi sa paglalagay ng mga barikada sa highway. At sa pagtataboy ng mga sasakyan, kabilang ang mga patrol car. Sa gitna ng rally, may nagsunog pa ng gulong na ayon sa mga pulis ay gawa ng mga miyembro ng taga-KOJC. Isang lalaki naman ang inaresto dahil sa mga dala nitong gulong sa sasakyan na hinihinalang susunugin din. Giit ng mga nag-rally dahil ito sa pang-tear gas umano ng mga pulis, bagay na pinabulaanan ng PNP. Sa hanay naman ng mga pulis, may 6 na naiulat na sugatan ayon sa Police Regional Office 11. Umabot ang rally hanggang sa main entrance ng Davao International Airport kaya isinara na ang gate ng paliparan. Kaya maraming pasaherong naglakad na lang. Sabado ng madaling araw, unang nagsimula ang rally nang pasukin ng nasa 2,000 pulis ang KOJC compound para silbihan ng warrant of arrest si Pastor Apollo Kibuloy at 4 pang kapwa akusado. Kaugnayan ng mga hinaharap nilang kasong child and sexual abuse at human trafficking na dati na nilang itinatanggi. Ayon sa Davao Region Police, may na-detect na mga tibok ng puso ang kanilang radar sa isa umanong underground bunker sa compound ng KOJC. Hindi pa nila nakikita ang lagusan papasok sa bunker. Hindi na kami papayag magkamatayan tayo!
Nauna nang sinabi ng Legal Counsel na KOJC na legal ang kanilang pagtitipon dahil ginawa umano ito sa state of necessity sa ilalim ng Civil Code. Hindi kasi umano nire-respeto ang kanilang karapatang pantao nang galugarin ang compound ng KOJC na hindi umano sakop ng ipinakitang warrant of arrest. Pero tugon ng Davao Regional Police, legal ito sa paniniwalang nasa compound si Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado. Nasa 18 na miyembro naman ng KOJC ang hinuli ng kapulisan dahil may paglabag umano ayon sa pulisya. Emil, ang mga nadakip kanina ay ilan sa kanila ay na-interview natin at ayon sa kanila hindi daw sila yung mga nambabato. Ang 18 na aresto na KOJC members ay sasampahan umano ng kaso ng pulisya na obstruction of justice. Pero maging ang KOJC ang magsasampa din umano sila ng reklamo laban sa mga pulis. Ayon yan sa KOJC Legal Counsel na si Attorney Israelito Torion. Emil. Maraming salamat, John D. Esteban ng GMA Regional TV. Bago mabuwag, naharangan ng mga barikada ng Kingdom of Jesus Christ ang ilang kalsada, lalo malapit sa Davao International Airport. Maraming napilitang maglakad, kabilang ang isang turistang PWD. At nakatutok live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril. Yes, Vicky, nananatili pa ring sarado para sa mga motorista ang parte ng Carlos P. Garcia Highway dito sa Davao City na malapit sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Pahirapan pa ring makadaan ang mga pasaherong pupunta sa departure area o galing sa arrival area ng Davao International Airport. Katabi lang ito ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya apektado na mga nagtipong KOJC member. Hassle kay first time na ko otro pagbalik daan sa Davao niya. Di ko kasakay di padulong dito padulong ko sa Tagum. Saan kami ngayon papunta? Puro close. Isang tao lang hinahanap. Bakit kami lahat apektado? Ang turistang PWD na si Sabrina, kinailangang maglakad pa airport mula sa kanyang accommodation. Parang hindi na kami babalik kasi nakakatakot. Pati mga commuter, papuntang trabaho, apektado. Nahasol kayo kay di may makatrabaho halos kay way masakyan. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Davao, sa ngayon ay maaari lang makapasok at makalabas sa airport gamit ang main entrance. What used to be our exit gate, nakasarado po siya ngayon as a precautionary measure. Because that gate is very near, masyadong malapit po doon sa kung saan yung kaganapan. Walang canceled flights pero may mga delayed. We were all in agreement na to stretch their operations as much as they can to accommodate the passengers kasi understandably yung iba na antala talaga sa traffic. Para sa mga passengers and sa mga langyaw, isolated case lang nahitabo. Naglabas naman ng alternate route ang City Transport and Traffic Management Office na makikita sa inyong screen. Vicky, sa ngayon tuloy-tuloy ang paglabas-pasok ng mga sasakyan dito sa Davao International Airport. Ang dating one-way na daan ay ginawang two-way matapos masara ang exit gate ng Paliparan na siyang malapit sa KOJC compound. Kaya asahan ang posibleng mabigat na daloy ng trapiko. Pero nariyan naman ang mga personahe ng City Traffic na handang gumabay sa mga dadaang motorista. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Cyril Chavez ng GMA Regional TV.